opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi ini-endorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Gising na! Aber, ayon! Alas 4:02. Mga balitang gigising sa'yo sa Pinoy Gising Headlines. Araw po ngayon ng Tuesday, 24 sa buwan ng Hunyo, last Tuesday of the month na po, ngayon 2025. Narito natin mga headlines. Pinoy Gising! Iran, binomba na rin ang base militar ng Amerika sa Qatari. Qatar, posibleng gumante. Pinoy Gising! Pagtatakda ng oil price hike ngayong linggo, uutay-utayin ayon sa DOE. Pinoy Gising! Kopya ng sagot ni VP Sara kaugnay sa kanyang impeachment case natanggap na ng Kongreso. Pinoy Gising! Sa balita sa ibayong dagat, 3 labi na hawak ng terrorist group na Hamas na recover ng Israel. Pinoy Gising! Mamaya sa Sports, Arellano University hindi pinaisa ang San Beda sa Phil Oil Eco Oil Pre-Season Cup. Pinoy Gising! Nako, eto medyo tumitrending na naman po. Siniraan online ang nangutang sayo dahil hindi nakapagbayad. Alamin ang parusa mamaya sa NBI. Nako, bawal ito! Pinoy Gising! Kawalan ng pera. O mula sa utang, kawalan naman ng pera. Mayroon niya bang masamang dulot sa kalusugan? Mamaya, let's prove it! Pinoy Gising! DSWD, may educational assistance. Ito ba'y fact or fake? Mamaya, alamin. Pinoy Gising! At sa mga naglalakihang ulo, hey! Nang mabalitang showbiz, ayan, si Anjo Iliana ay binulgar na naging sila dati ni Chris Aquino sa loob lamang ng 3 linggo. Pinoy Gising! At isa pang malaking ulo, Sino na naman? ni Gil John. Hirap pag nakikita. Ayan. Nako, si Dennis Trillo pinatula ng mga basher ng anak ni Jeneline Mercado kay Patrick Garcia. Tayo nang isigaw ang sigaw ng sambayanan. Pinoy Gising! Bangon na, tayo na! Dahil ang dami nang nangyari. Alamin ang mga balita, alamin ang mga latest. Live na live sa DWIZ News Nationwide, DWIZ News TV at Aliw Channel 23. Nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital Channels. Sino at ano ang mga pinag-uusapan sa lahat ng mga tumpukan? Sino ang mga trending at viral? Gisingin ang mga uga, gisingin ang mga dugo. Kasama sina Daryl Justin at Larmaine Barreto sa Pinoy Gising! Ayan, at saka birthday syempre na ating isa sa pinakamagaling na reporter. Ayan, syempre. Mamaya, alamin natin kung ano ang kanyang handa. Dahil nagbe-birthday po ngayon, mga kaibigan, si Arman Cambe.
Ay, Hindi di si ba? Arman Cambe! Ay, di ba? Si Patrol 19! Ay, si Ate Selly Ortega. Ate Selly, oo. Akala ko naman Arman Pero Cambi. Akala kong favorite ko si Arman Cambi. Maligayang bati. Nagpakain na raw ito nung Sabado. Ay, hindi. Ito pala yung pinaghanda. Yes. Nung ano doon. Ano ba Ni tawag Raul doon? Esperas. Nila, team Sabado daw. Team Sabado. Oo. Oo. Buti hindi na ulit sumayaw-sayaw. Dapat pala nung pumasok yung mga bumati sa kanya, pinatugtugan niya ng There She Goes para sumayaw. Correct. Oo. Tapos sinama nila din yung favorite mo, si Patrol 13. Yan. Oo, si Gilbert. Oo. Dapat sinama nila doon. No, Si para- Mr. Clean. Uy, good vibes man kami ngayon, pero nakakalungkot yung mga sumalubong na balita sa amin na ito na naman Amerika ay may binomba na naman po. Binomba na naman niya bago, ayan, am I loud and clear ba ako? Parang nanibago pa rin ako doon sa mic, pero ayan, sige. Ito kasing Amerika, binomba na naman. Hindi naman niya yung Iran, hindi rin naman niya hindi rin ng Gaza. Hindi Yan, rin ng ibang bansa. Mag-ubad ka. Ang binomba po ngayon ng Amerika ay Qatar. Ayan. Kasi di ba naglabas ng babala ang Iran na lahat ng American citizen na nasa loob daw ng Middle East o na gitnang silangan ay isa ng target. Mapa-inosente ka man o ikay parte ng militar or what not, basta ikay Amerikano, ang banta ng Iran, target ka na raw ngayon ng Iran. Kahit hindi ka military? Kahit hindi ka military, Paano nila malalaman kung ito ay isang Amerikano o hindi? That's the problem. Kasi ang mga Amerikano may mga kamukha rin naman. Correct. Oo. Paano ninyo masasabi? Ako kamukha ko, Amerikano. Di ba? Triple citizenship ka nga eh. Bukod sa yes. Pilipina. Yes. Kaya American. Yes. Oo. Of course. Wow. Good morning. Sabi niya, nagsasalita, sabi niya, of course. Para may defect dito sa Uy, Hindi, pero kami talaga, ngayon po natin kailangan ng dasal talaga. Yeah. Dasal talaga. Ayan, dasal na talagang, actually, yung divine intervention talaga ang kailangan po sa nangyayari ngayon, mga kaibigan. Nako, as in talagang kailangan natin. Kasi kawawa ho yung mga malilit na bansa kapag po nagsabong na po yung mga higanting bansa. May kawawa ho talaga tayo. Tayo ho dito ay mga kaibigan, di ba? Karamihan na hindi ko nilalata, karamihan ng mga politiko sa atin hindi walang pakialam sa mga sandataang militar na hukbong sandatahan ng Pilipinas, di ba? I don't care. I don't care. Oo. Ang kinikare nila yung bulsa nila, kung paano mapupuno ang mag-umapaw ng pera ang kailang mga bulsa. Sa dami ng napakagagaling na mga inventor ng mga Pilipino, hindi man lang mabigyan ng pagkakataon na nawagan ng mga inventor ng mga Pilipino para sila po naman ay punduhan ng gobyerno. Nako, pupunduhan ng gobyerno, sila nga mismo nanghihiram pa ng pondo sa ibang Kaya nga di ba? Ngayon, kapag nalaman ng ibang bansa ang galing ng Pilipino, kinukuha, binibili ang imbensyon. Ang mga kawawang Pilipino ng mga inventor, walang magawa kasi kailangan nila, syempre, andun yung kanilang passion na, teka muna, kung hindi ko to ibenta, mananatili na lamang ito dito na hindi magawa, di ba? At saka tignan mo hindi lang sa invention bago tayo mag-intro mismo at mag-good morning. Hindi lang sa invention, kahit mga atleta nga Di ba karamihan ng mga atleta ngayon, mas prefer nila maglaro sa ibang bansa dahil ibang bansa talagang pinupondohan sila. Correct. Diba? Binibigyan sila ng VIP treatment. Dito treatment lang. Yes. Pagka nagka-injury yun lang, treatment lang. Although mga atleta ngayon natin medyo nagkakaroon na ng boses, mga kaibigan, dahil nga sa mga nangyaring mga magandang nangyayari sa ating mga athlete ngayon. Pero naku, ang talagang dapat talagang punduhan, isa sa dapat natin punduhan kasi para ho tayong mga basang sisiw kapag naglaban-laban po ang mga yan. Nako. Tayo ang pinakahuli, tayo makakaramdam ng casualty na yan pag yes, Kaya mas maganda pinag-ingat at yun na nga, huwag natin kalimutang samahan ng dasal. Correct, walang ibang pwedeng gawin dasal talaga. Ayun. Siya, 11 minuto na po makalipas ang 4 in the morning. Sumasa inyo pa rin at sumaatin lahat ang Pinoy Gising sa DWIZ Aliw Channel 23. Good morning po. Habang si Main Barreto ay pahirap-hirap gising ulit. Kami po muna inyo mga kasama. Ang ganda ng backdrop mo. Feel na feel yung pagka-spotlight. Para natin sa Sunday show. Para akong kukunin na.
Sa sobrang puti. Di ba? Oh, pero ang payat ko ngayon susuot ko na to, ha? Buti tinanggal mo kasi maganda naman yung your polo looks good. Yeah. May polo only, not me, ha? Ikaw talaga, ha? Hindi. Kasi, alam mo, Ay, sayusin mo. Yung sa'yo kasi, given na yan. Yay! Tara! Alikilig ako! Kami po muna niyang kasama, Darryl Justin! Flying yan doon! Pinoy Gising! 12 minuto na po makalipas ang alas 4 ng Tuesday morning. Dako na tayo sa nagigising na detalye ng mga balita. Pinoy Gising! Gumanti na ang Iran at binomba nito ang US military base sa Qatar bilang tugon sa pag-atake ng Amerika sa kanilang 3 nuclear sites. Ito ang kinumpirma mismo ng isang Israeli defense official kung saan 6 na ballistic missile ang pinakawalan ng Iran. Patungo po yan sa Doha, partikular sa Al Udeid Air Base, isa sa pinakamalaking base militar ng Amerika dyan po sa nasabing rehiyon. Bunsod dito na namang pansamantalang isinara ng Qatar ang kanilang airspace kung saan ipinagbawal ang anumang paglipad o pagdaan ng aircraft sa himpapawid ng bansa. Sa kaugnay po nito, ito ayon sa Qatari authorities ay bahagi ng kanilang precautionary measures kasunod ng paulit-ulit na banta ng Iran sa nagagantihan ang Amerika at sinumang magbibigay ng suporta rito. Nananatiling naka-high alert naman po ang mga militar at paliparan sa buong Qatar habang bantay sarado rin ang mga diplomatikong channel upang pigilan ang lalo pang paglala ng tensyon sa gitnang silangan. Pinoy Gising! Sinimulan na po ngayong araw ang pagsasara ng ilang airspace ng iba't ibang bansa sa Middle East. Kasunod ito ng naging missile attack ng Iran sa pinakamalaking base militar ng Amerika sa Doha, Qatar. Base Amerika ang binatake pala dyan sa may Qatar. Kabilang sa mga bansang nagsara ng kanilang airspace ay ang Kuwait, Syria at Bahrain. Samantala, iginiit ng Qatar na posible silang gumanti sa Iran matapos ang naging pag-atake nito sa base militar ng Amerika sa kanilang bansa. Pinoy Gising! Nako, yan nga ba yung sinasabi ko? Yung kampihan mode na yan, yung sinasabi namin ni Anton sa pasimula ng programa. Yung kampihan mode na yan, dyan karaniwan nadadali ang ating mga kakilala natin, nadadali ang ibang mga bansa dahil sa mga treaty at dahil sa mga friendship ng mga bansa. Kaya mahirap po pagka minsan kayo nakikipag-treaty sa bansang medyo, ano man tawag, red-headed o hot-headed, yan. Hot-headed. Pero gaya nga na sabi namin, lahat naman niya ay madadaan sa maayos na usapan. Pero feeling ko yung maayos na usapan wala ngayon sa discussion table yan. Kasi sa huling napanood ko, ako yung nanonood ng international news organizations sa mga YouTube channel nila. At sinasabi nga nila na hindi nakikita ng mga foreign experts, hindi rin nakikita ng mga foreign correspondents sa ibang bansa ng mga international news organizations. Malabo daw po, mas malabo pa raw po sa nagfa-fog na salamin ni Giljon Reyes. Mas malabo pa doon, pare. Mas malabo pa na magbalikan po itong mga nasabing bansa sa negotiation table matapos po ng mga kaganapan ng mga pagbomba na naganap, hindi lamang ng pagbomba sa mga bansa sa gitlang silangan, kundi mismo yung pagiging hot-headed nga daw ng gobyerno ng Estados Unidos. Pinoy Gising! 15 sandali makalipas ang alas 4 na magandang morning, kumpirmado na ang repatriation ng 76 na overseas Filipino workers sa Israel. Ito ayon kay OWA Administrator at DMW Undersecretary Patricia Yvonne Kaunan ay sa gitna pa rin ng bakbakan sa gitna ng Israel at Iran. Sinabi ni Yusek Kaunan na ang mahigit 70 Pilipino na kumpirmado na ang repatriation ay mula sa mahigit 200 OFW na nagpahayag ng kagustuhang makabalik na po sa ating bansa. Inaasahan namang darating ngayong araw ang unang batch ng mga Pilipinong ni-repatriate mula sa Israel na binubuo ng 26 na mga OFW. Habang inaasahan ding makakarating ang 50 Pilipinong bahagi ng ikalawang batch ng repatriates anumang araw ngayong linggo. Ayon naman po sa ahensya, mayroong mahigit 30,000 OFWs ang naninirahan sa bansang Israel. Pinoy Gising! Uy, balik bansa po. Balik bansa na ngayong araw ang 30 Pilipino mula sa Israel na naipit sa bakbakan po ng bansa nila at sa pagitan ng Iran. Ito ang kinumpirma ni Migrant Secretary Hans Leo Kakdak alinsunod sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pauwiing ligtas ang mga overseas Filipino worker. Ayon sa kalihim, 26 na Pilipino ang tinanggap ng kagawaran para isailalim sa repatriation matapos ang pagtawid ng mga ito sa King Hussein Bridge sa Jordan mula po sa Israel. Bukod pa ito
ito sa 3 OFW mula Jordan at isang Filipino worker mula West Bank na nais na ring umuwi sa bansa bunsod ng nararanasang gulo roon. Sa ngayon, gumugulong na po ang proseso para sa repatriation ng mahigit 200. Pinoy Gising! Binalaan ni Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez, sa mga Pilipino sa Amerika na maging mapagmatyag at handa sa anumang posibleng pangyayari kasunod ng pag-atake ng puwersa ng US sa 3 pangunahing nuclear sites sa Iran. Sa pagkakalam ko, parang nagsabi ata ang governor ng New York City. Hindi naman natin magpagkakaila. Karamihan naman sa atin nakakaalam po kung ano po nangyari sa New York City noong September 11, 2001. Mas kilala po ito bilang 9/11 kung saan dalawang eroplano na may lulan ng mga terorista ang dumiretso mismo sa World Trade Center dyan po sa may downtown New York. Kaya nag-heightened alert po ang governor ng New York dahil nga po sa mga nangyaring pag-atake ng, ulitin namin nagsimula po ang gulo sa pagitan ng Israel at Iran. Sila lang po ito. Tumulong po ang US sa Israel. Kaya ito ngayon, nagkakanda hetot-hetot na ho ang world peace natin sa mga araw na ito. Ayon kay Ambassador Romualdez, naka-alerto na ang mga otoridad ng Estados Unidos matapos i-anunsyo ni Pangulong Donald Trump ang isinagawang military strike sa Iran sa gitna ng tumitinding tensyon sa gitnang silangan. Ito anya ang kauna-unahang beses na gumamit ang US ng kanilang tinatawag na special bomb laban sa isang bansa. Dahil dito, nanawagan ang pamahalaan na maging mahinahon at ipagpatuloy ang diplomasya sa mga sangkot na bansa. Pinoy Gising! 18 minuto na po, 18 minutes makalipas ang 4:00 ng morning, ipinatawag na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isang pulong ang mga miyembro ng kanyang economic team. Ito na, para talakayin ang binabantayang epekto ng lumalalang tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Yung nararamdamang tensyon dito, yung isa mangyayari mamayang 6:00 ng umaga. Alam ko naman may item dito pero mamaya mangyayari yung kaya kagabi, nagpa-full tank na po ako. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, kabilang sa napag-usapan sa pagpupulong ang paghahanda ng gobyerno sa pagpapatupad ng fuel subsidy sa mga operator at driver ng public utility vehicles na direktang maapektuhan kapag nagpatuloy ang pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo. Sinabi ni Yusek Castro na may nakalaan ng 2.5 billion pesos na pondo para sa fuel subsidy na sana makuha ng buo na layong maibsan ng epekto ng taas presyo ng mga produktong petrolyo sa mga PUV operator at driver pati na sa mga commuter. Naniniwala naman po ang palasyo ng Malacanang na magkakaroon ng domino effect o madadamay ang iba pang sektor kung magpapatuloy ang bakbakan ng Israel at Iran, partikular ang logistics at kalakalan. Pinoy Gising! Kaya ko ho nasabi na sana makuha mismo ng buo ng mga makikinabang sa fuel subsidy. Hindi ho dahil sa gobyerno sa pagkakaalam ko very prompt naman ang ating pamahalaan ngayon sa pagbibigay ng assistance o ng tinatawag na ayuda sa ating mga kababayan na lalo na't nahihirapan sa iba't ibang sitwasyon na dinaranas ng ating mga kababayan, lalo na presyo ng bilihin sa mga pamilihan, yun na nga, presyo sa produktong petrolyo na buti naman pumayag ang mga oil companies na ang pagsirit sa presyo ng produktong petrolyo ay chap-chapin. Kasi alam ko meron ngayon at meron sa darating na Webes. Pero mamaya dakuan natin yan. Samantala, sa mga kaugnay pa ring balita, nakiisa na rin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga kapwa world leaders na nababahala at nananawagan ng mapayapang pagresolba sa tumitinding bakbakan ng Israel at Iran. Sa press briefing, sinabi ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro na ramdam ng pamahalaang Pilipinas ang alalahanin ng mga lider ng ibang bansa dahil sa umiinit na tensyon sa rehiyon. Dahil dito nanawagan anya si Pangulong Marcos Jr. na magkaroon ng mapayapang pag-uusap at diplomasya para maibsan ang lumalalang hindi pagkakasundo. Hinimok naman ng Pangulo ang mga bansa na manindigan para sa pandaigdigang kapayapaan o world peace para maging matatag ang komunidad ng mga bansa. Pinoy Gising! Tuloy-tuloy tayo sa ating balitaan sa oras na 4:21 ng morning. Posibleng ipagpaliban po ng Department of Agriculture ang planong pagbaba ng maximum suggested retail price o MSRP sa imported na bigas na ipatutupad sa susunod na buwan. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr., ikinukonsidera nilang iurong muna ang adjustment sa MSRP dahil sa epektong tumitinding tensyon sa pagitan ng Iran at Israel. Maaaring ilabas anya sa susunod na linggo ang desisyon sa MSRP adjustment pero malaki ang posibilidad na iatras ito ng 1 o 2 buwan habang minomonitor ang nasabing sitwasyon. Tiniyak naman ng kalihim na patuloy pa rin
rin ang plano ng DA na magtakda ng MSRP para sa frozen pork sa pagsapit po ng buwan ng Agosto. Pinoy Gising! Ay, ang bilis ng oras, 4:21 na pala. Bago natin dakuan maya-maya ang showbiz, nakatutok po ang Department of Agriculture sa posibleng epekto sa sektor ng agrikultura dahil sa nagpapatuloy na bakbakan ng Israel at Iran. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiularel Jr., isa sa nakikita nilang maapektuhan ng mga inangkat na produkto tulad ng fertilizer sa Gulf region. Kaya naman siniguro ng kalihim na handa ang pondo ng kagawaran upang umalalay sa mga magsasaka at mangingisda sakaling mas lumala pa ang tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Pinoy Gising! Alas 4:22 na po na magandang Tuesday morning sa mga nagbe-breakfast po dyan. Simulan po ninyong kumilos-kilos na yung mga chikiting ninyo. May pasok po ngayon. Pwera po, maliban ata sa lungsod ng Maynila at sa lungsod ng San Juan, kung saan ngayon po ay non-working holiday sa mga nabanggit na lugar dahil ngayon po ay piyesta. Dyan po sa San Juan, yan ay piyesta sa San Juan. Ito, abangan na naman natin dito yung, ano ba yun, parang Giljon, yung Wata-Wata. Yang Wata-Wata Festival ay na magbabasaan na naman yung ating mga kababayan dyan sa may San Juan at sa may Maynila naman po, araw ng Maynila po, itong June 24. Bago natin dakuan ang ating showbiz, tuloy-tuloy muna tayo sa ating balitaan kung saan natanggap na ng 2 kapulungan ng Kongreso ang makapal po, hindi muka, makapal na kopya ng answer outcome ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa kanyang impeachment case. Nauna nang dumating sa Kamara ang sagot ng Vice Presidente na tinanggap ng House Office of the Secretary General bandang alas 3:53 ng hapon o 5:53 po yan. Habang dumating naman sa Senado, ang kopya ng kaparehong dokumento bandang alas 5:49 ng kahapon po. Tinanggap ito ni Senate Secretary Attorney Renato Bantug kasabay ng pagsasabing ang paghahain ng kampo ng Vice Presidente ng pleading with caution ay posibleng paraan lamang upang maipakita na tumalima ang mga ito sa kautusan ng impeachment court na sumagot sa summons. Posible anyang may mga nakaabang pang argumento ang panig ni VP Sara na wala sa isinumitang answer ad cautelam. Nabatid na nitong Hunyo 10 ay nag-issue ng summons para sa Vice Presidente ang Senado kasunod ng kanilang pag-convene bilang impeachment court. Pinoy Gising! At sa ating unang sigwada ng balitang showbiz, Anjo Iliana ibinulgar sa naging sila dati po ni Chris Aquino sa loob ng 3 taon. Aba, ano kayang nangyari sa loob ng... Ay, linggo pala. Ayan, malabo mata mo, Daryl. 3 linggo. Ano kayang nangyari within 3 weeks? Alamin natin kay Flying A, Anton. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising! Showbiz Spotted! Ito na! Ito na, nalinis ko na sa lamin ko. Ayan, 3 linggo nga. Ayan, hinighlight tuloy ni Bam. Alam mo naman si Bam, bully yan eh. Ganyan yan. Tingnan mo, sabi niya ba sa'yo? Tingnan mo. Nako, tigilan mo ako, Bam, ha? Alam mo, pag naliligo yan, tinatapat lang yung ulo niya sa lababo. Oo. Paano ba, di ba ito yung running water? Gagano lang yan. Oo. In fairness, kompleto sa shampoo yan. May conditioner pa? Meron pa. Of course. At kompleto rin sa sabon na yung pang body wash. Oo, kompleto yan. Oo. Galing sa HR natin. Binili sa HR natin yung body wash niya, no? Nagtitipid! Nagtitipid. Nakabili 20% off. Di ba? Pero hindi niya ginagamit. Next time, sponsoran natin. Pero hindi naman natin magagamit sa panligo. Hindi nga. Huwag mo na sponsoran kasi hindi naman niya nagagamit yung kanyang body wash. Ay, may 2 taon na yung body wash na yun. Wala isang hindi pa nagagamit kasi ulo nga lang ang inaano niya. Sabi niya, di bali nang hindi ko magamit yung mga produktong panligo. Ang importante, makatatlong kanin ako sa isang kainan. Pag nakita niyo po si aming kasama na si Bam, nako. Mas nanaisin niyo wag na makita. Anyways, ating balita ang showbiz, nako. Ito first time na inamin ito si Anjo Iliana na nagkaroon pala silang dalawa ng relasyon nitong si Chris Aquino sa loob po naman ng 3 linggo lamang. Oo. In-interview kasi, ibinulgar nitong si Anjo ang kanilang naging relasyon ni Chris na mag-guest po naman ito sa YouTube channel po naman ni Snooki Sir na mga kaibigan kung saan meron silang segment daw na parang palabunutan.
Tapos nabunot niya ang pangalan ni Chris Aquino. So napangiti siya. Tapos ang sabi ni ang sabi ni Snooki na 'di ba na-link kayong dalawa? Sabi niya, yes, sabi niya ganon. At doon sabi niya, matagal na rin naman itong nangyari, pero sabi niya, I hope na hindi magalit sa akin si Maring Chris, sabi niya ganon. Pero nagkaroon kami ng short-lived relationship na tumagal lamang ng 3 linggo. Maring Chris pa talaga yun yan. Yeah, Maring Chris. Ngayon, ano daw yun ha? Sa loob ng 3 linggo na nagsimula daw yung kanilang relasyon nung magkasama sila sa isang pelikula. Actually, 2 pelikula. Yung una ay yung Pempe ni Sarah at ni Pen. Pempe ha, may letter M ha. Pempe, malinaw yan ha, sa sikat ng araw. Pempe ni Sarah at ni Pen. Galing sa ano to? Galing dun sa Pen de Sarah Pen. Yes, Pero ito Pempe, hindi ko alam kung ano ibig sabihin ng Pempe nila, no? Baka iba yun. Baka Pempe payet. Kailangan natin yun! Bambam, kailangan natin yun! At saka nagkaroon sila ng guesting sa Palibhasa Lalaki. Ayun. Ngayon, doon daw sila nagkaroon ng relationship. At umabot nga ito ng 3 linggo. Nagkahiwalay lamang daw sila noong dumalaw siya sa condo nitong si Chris Aquino. Dito nakatira yan sa may Serendra, di ba? Sa may BGC. BGC, Bagong-bago ang Serendra noon. Bagong-bago noon ang Kasi Serendra. ang Serendra ngayon parang hindi na gano'n. Pag sinabi mo Serendra ngayon, normal na lang. Dati pag sinabi mo Serendra, ay super elitista ka. Yes, diba? wow. Pero isa pa rin po yan ngayon, hanggang ngayon, isa pa rin po ang Serendra sa BGC ha, sa Bonifacio Global City, sa pinakamahal na condo. Until now, isa pa rin sa pinakamahal. Isa yan doon sa mga pinaka-iconic places nung ang BGC ay wala pang mga building. Yes, Diba? mas nauna pa yan sa market. Oo, exactly. Yan sasabihin ko. Katabi ng market. Yes. Pero market late na ginawa yan. Correct. Market. Saka yung SM Aura. Nangangati ako, hindi kasi ako naligo. Ba't di ka naligo? Tapos sabi mo kay Larmaine maligo. Kaya natatawa si Bambam sa'yo. Every 2 days, tigilan mo ako ha. Ako naliligo. Every 2 days nga lang. Ikaw once a week. Sobra. Kasi ang mahal daw ng submitter daw sila eh. Ayan. But anyway, going back, at huwag kang tawa na tawa. Huwag kang ngiti na ngiti dyan, baba. Akala mo, ang cute mo, no? Tingilan mo nga ako. Anyway. Mortal na kaaway ko talaga si Bamba. Kaya pala basahin mo, ito na pala isang linggong ligo. Ito na maliligo niya for the week. Ayan. Anyway, ito na pagpadalaw niya raw sa condo nitong si Chris Aquino, may nakita siyang flowers, pero may dala siyang bouquet of flowers. Wow! Galing pang Baguio. Long stem. Alam mo rin na imported galing ng Canada. Wow. Ng Holland, mga ganon. Holland. Holland tulips. Tulips yun na, hindi 1 lip ha. With S yun, kaya tulips. Kaya isa sa taas, isa sa baba. Yes. Tulips. Talaga. Ngayon, nagulat daw siya kasi may flowers. So nagtanong lang naman siya. Sabi niya, kanino galing yung flowers? Sabi niya, it came from Robin Padilla. Sabi niya, nagulat daw siya. Sabi niya, naliligaw ba sa'yo si Robin? Ang sagot daw sa'yo ni Chris, sabi niya, he's my boyfriend. Kasual na kasual. Nagamit pa si Robin Padilla. Hindi talagang boyfriend daw talaga. Boyfriend. So, kulat siya, sabi niya, Sabi niya, boyfriend mo ako, tapos boyfriend mo si Robin? Sabi niya, dalawa kami? Yes, sabi niya, yes. Sabi niya, including Aga Mulak. Kasi imagine ko tawa. So, tapos, i-visualize mo kung paano sinasabi to ni Chris Aquino, ha? Yun na parang, parang ko sila kanya. Yes, including Aga Mulak. Mga ganar. Darla. Ayan. Kaya nagulat, dahil dito, dahil daw doon, kuya sinabi niya, ano ka ba? Baliw ka ba? Sabi gano'n. 3 kami. Naku, maging magkaibigan na nga lang tayo. Sabi gano'n. Kaya naging 3 weeks. Pero sabi niya, mula daw noon ay naging very, very close na silang dalawa nitong si Chris Aquino hanggang sa ipagmuntis na nga nito. Hanggang sa nagkaroon nga ng issue ito kay Joey Marquez, di ba? Na nagkaroon ng tutukan ng baril. Si Chris ha. Si Chris kasi si Joey at saka si Anjo, best friend yan eh. Palibhasa lalaki yan eh. Ngayon, nung tawag dito, nung nabuntis daw si Chris Aquino ni Philip Salvador, andun daw siya, lagi siyang nandoon sa tabi ni Chris, as in lagi.
Oo, dinadamayan niya raw ito kasi iyak daw to ng iyak kasi hindi matanggap si Philip Salvador ng pamilya ni Chris Aquino kasi nga may asawa at may mga anak na rin. Exactly. Oo. So lumalabas na parang mistress itong si Chris Aquino. Ngayon, sinabi talagang pinapayuhan niya raw itong si Chris Aquino na kahit hindi tanggapin ng pamilya mo si Ipe, tatanggapin naman ng pamilya buong buo ang inyong magiging anak. Exactly. Oo, kaya huwag mo nang isipin niya may stress ka lang. Sa sobrang stress nga ni Chris Aquino ay ito nga may depresya nga ng konti itong si nagkaroon ng autism itong si ADHD rather itong si Joshua na anak nila ni Philip Salvador. Pero sabi daw ni Chris, sis ikaw ang laging nandito, pues mula ikaw ang kauna-unahang ang number 1 ninong ni Joshua. Ayun. Kaya naging magkumari silang dalawa. Okay, now gets ko na yung kumari concept. Yun yung tinatagsapan, kumari. Okay. Ayan, so magkumari sila, talagang super close na sila. At sana daw, wag isipin ni Chris na sa dami ng ng mga nababash dito, wag daw nito isipin na lahat ay basher niya dahil 90% ng mga tao sa showbiz ay mahal na mahal pa rin itong si Chris Aquino. Yun. Love, love, love. Yes. Anyway, na muna aking balitang showbiz. At balik na sa'yo, Dada. Salamat to! Woo! Pag nasa studio, kailangan may pagsigaw pala. Maraming salamat kay Flying A. Anton sa kanyang showbiz report. Sa oras po na alas 4:33 ng morning, para di kayo mag-late, kayo'y mag-wakey-wakey na. Ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng Pinoy Gising. Pilipinas yon, mas rinig ko na yung sarili ko. Sa oras po na alas 4:37 ng morning, nagbabalik po tayo sa Pinoy Gising. Ngayon naman, paring Daniel, kung saan ka man naroroon, tanggap na tayo pare ng report. Report. DWIZ Patrol Report. Ang hirap pag ako nasa Pilipinas na si paring Daniel nasa Amerika. Pondo para sa fuel subsidy agad na daw ilabas. Alamin natin ang detalye mula kay Patrol 19 kay birthday girl, Ma'am Selly Ortega Bueno. Ma'am Selly. Agad nang ipalabas ang fuel subsidy para sa mga driver na apektado ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langisa. Ito ang naging panawagan ni Senator Grace Poe. Ayon kay Poe, nakalaan na sa 2025 national budget ang 2.5 billion pesos para sa ayuda sa mga tsuper ng pampublikong sasakyan, taxi, ride-hailing services at delivery platforms. Bukod dito, binigyan din ni Poe na dapat makinabang ang mga magsasaka at mga isdang labis na naapektuhan ng mataas na presyo ng langisa. May 585 million na pesos na pondo anya ninilaan ang Department of Agriculture para sa kanilang subsidy. Naniniwala si Senator Poe na dapat ay sapat ang halaga ng tulong pinansyal para mabawasan ang bigat ng epekto ng pagtaas ng presyo ng langis sa kabuhayan ng mga beneficiary. Dagdag pa ng Senadora, kailangan pabilisin ng mga kinaukulang ahensya ang proseso ng dokumentasyon upang maiwasan ang pagkakaantala sa pamamahagi ng subsidy. Ginit niya na mabilis ang epekto ng taas ng presyo kaya't dapat kasing bilis din ang pagtugon o ang pag-aksyon ng gobyerno. Ito si Patrol 19, Selly Ortega Bueno para sa Impila Metodong Lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Ngayon naman, tanggap tayo ng report mula sa Metro Patrol. Metro Patrol Report. Ito na ang inaabangan ng mga mommies at ang mga taong-bahay. Ayan, ang ating price monitoring at ulam tips. Not one, but two. Dalawang palengke po ang inikutan ng aming palengke queen. Unahin natin ang Malabon Central Market at syempre ang Sangangdaan Market sa Caloocan. Narito na ang USEC na hindi magka-courtesy resignation at talagang nanggigising din sa inyo kasama ang kanyang ulam tips. For sure, may fried chicken na naman sasabihin to kasi ako nag-intro. Mama Beth Samson, USEC, good morning. Good morning talaga dyan, Daryl. Dito ang bigas, 35 pesos hanggang 60 pesos per kilo. Ang baboy, laman, kasim, pigi at pork chop, 410 to 420 pesos. Ang liempo, 450, manok 220 hanggang 230 kada kilo, samantalang 480 pesos ang kilo ng baka. Sa gulay naman ang ampalaya ay 120 pesos, 40 pesos naman ang upo, ang pechay at ang patola ay ang pechay at ang patatas 70 pesos, bawang 150, sibuyas na pula 120, ang puting sibuyas ay 100, repolyo 80, carrots 80,
patola 65, sayote 40, kamatis 60, talong 90, ang sitaw 35 kada tali, kalabasa 30, ang kalamansi 80, samantalang ang siling ginay 80. Sa isda naman, ang bangos mula 220, 240 hanggang 260 kada kilo. Ito namang tilapia galing Ubando, 140. Ang Batangas naman ay 150. Ang galunggong 240. Ang bisugo, tanigi, espada at dalagang bukid, 260 hanggang 280 kada kilo. 300 pesos naman ang kilo hanggang 350 ang kilo ng lapu-lapong pula. Ang pusit, 280 hanggang 320. Ang tahong, 120 kada kilo. Ang hipon, depende sa laki, mula 280, 300, 400 to 450 pesos kada kilo. Ang ulo ng maya-maya at ulo ng talakito, 180. Ang sapsap, 180. Talimusak, 300. At ang matambaka, 260. Ayan, para naman sa atin sa ulam tips, ang mga namang problema sa mga paglulutuing ulam. Di pambili na, di pa alam kung ano ulamin. Ito, Daryl. Giniling na tahong, ginisang tahong, katernohan ng pritong isda. Escabeching dalagang bukid. Itong pinangat na sapsap sa kamatis. Sarap. Sinigang sa miso o sinigang sa torsilyo. Minudo, sweet and sour pork, tinolang manok, sinampalukang manok, fried chicken for Daryl. Yan! Yun, di pwedeng mawala yan. Of course. Kahit isang buwan yan. Kay Daryl, Pwede rin kaya dyan, walang sawa yan. Pwede rin kaya dyan, Mama Bet, buffalo wings. Wow, social. Yes, iba-ibang timpla. Yun. Buffalo wings, iba-ibang timpla. Barbecue, lahat-lahat dyan. Buttered chicken, gusto rin ni Daryl yan. Tsaka yung chicken filet. Sa gulay, pwede kayo magpakpet. Gisahan nyo ng alamang. Patola sa miswa, may giniling yan. Ginataang gulay na sitaw at kalabasa, syempre may nyug yan. Picadillo, sayote at giniling. Ang dami, Daryl, marami nang pipilian ng ating mga misis dyan. Wala na kayong problema kundi pang-budget na lang. Pero, para sa price monitoring at ulam tips sa Pinoy Gising, Palengke Queen Beth Samson ng DWIC, nagbabudget ng tama, di ba, Daryl? Aha! Pinoy Gising! Never makalimutan pong mag-budget ng tama. Maraming salamat sa aming Palengke Queen at Yusek ng DWIC, Mama Beth Samson. Ngayon naman, alas 4:43 ng morning, ronda tayo sa probinsya. Ronda Probinsya! Dalawang lalaki na nakipag-inuman ngunit ayaw umanong mag-ambag. Ano ba naman to? Sinaksak na ko papatay. Diyan po sa Pili, Camarines Sur. Baka siguro walang budget. Alamin na natin kay Kuyang Melvin Machado. Kuyang Melvin, marhay na aga. Marhay na agad, 2 patay sa isang inuman sa bayan ng Pili, Camarines Sur matapos umanong hindi magbigay ng ambag ang mga biktima. Sa report ng Pili Municipal Police Station, magkakasamang nagiinuman sa inuupang apartment sa barangay San Agustin sa bayan ng Pili, Camarines Sur. Ang suspect na si Alice Vic, 38 years old ng barangay Banay-Banay, Davao Oriental, at ang 2 biktima na sina alias Mulong at Parak na parehong taga-barangay Santa Maria, Davao Occidental, na pawang mga vendor at nasa bayan ng Pili, Camarines Sur. Hiningan umano ng suspect ng ambag sa inuman ang 2 biktima na kanilang ikinagalit na nauwi naman sa maitang pagtatalo. Kumuha umano ng kutsilyo ang suspect at sinaksak ang 2 biktima na naisugod pa sa Bicol Medical Center ngunit idineklarang dead on arrival. Agad namang naaresto ang suspect na nasa custody ngayon ng Pili Municipal Police Station. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Maraming salamat kay Kuyang Melvin Machado mula po sa Camarines Sur, paniktayan ng Ilocos Norte. 2 individual arestado sa drug bypass operation sa lungsod ng Lawag. Narito ang report mula kay Kuyang Ronald Idol Domingo. Idol, na imbaga bigat. Wala pa. Ayun, naputol pala si Kuyang Ronald. Balikan natin Ready ba ating LBI? Ayun, sakto. Wag na natin parinig kay Larmaine Barreto to. Baka bigla magbigay ng pera sa atin Kawalan po ng pera, mayroong masamang dulot sa kalusugan. Tara, let's prove it. Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Na-check mo na ba ang laman ng wallet mo? Wala. Wala ka bang nakikita? Totoo nga bang bukod sa sakit sa bulsa, maraming iba't ibang sakit pa ang pwedeng maramdaman dahil sa kawalan ng pera? Tara, let's prove it!
Ayon sa healthline.com, posibleng magdulot ito ng stress o emotional distress sa tao dahil sa pag-iisip kung saan kukuha ng pambayad ng bills at sa pang-araw-araw na gastusin. Nakakaapekto rin sa mental health ng tao ang kawalan ng pera ayon sa mga eksperto dahil sa sobrang kagipitan. Kung ano-ano mga pumapasok sa utak at sanhi ng pagiging irrational o malabong pag-iisip. Ayon naman sa Time Magazine, nagiging limitado ang galaw ng mga walang datong dahil nga sa kawalan ng pera para makapagliwaliw, kumain sa mga restaurants o makapag-travel at iba pa. Ang mga taong nakakaranas nito ay yung mahina ang EQ o emotional quotient. Sa halip na maghanap ng solusyon sa problema, nagpapakalugmok na lang at nagpapatalo sa mga pagsubok. Dapat open-minded at magpasalamat sa blessings mula sa itaas. Kaya para hindi magkasakit, huwag magpa-stress ng dahil lang sa pera. Tandaan, money is just a piece of paper. Ang hanapin ay solusyon at hindi problema. Pinoy Gising! 13 minuto na lamang po. 13 minutes bago mag 5 a.m. Magbabalik po ang Pinoy Gising! Na lamang po bago mag 5 a.m. Nagbabalik po ang Pinoy Gising. Ngayon naman, ronda na tayo ulit sa probinsya. Ronda Probinsya! Dalawang individual arestado sa drug buy-bust operation sa lungsod ng Lawag. Ito, nakaredy po live si Kuyang Ronald Idol Domingo. Idol na imbagabigat. Naimbaga-bigat, dalawang individual ang inaresto ng mga otoridad sa isinigawang buy-bust operation ng Provincial Police Drug Enforcement Unit ng Barangay 55C Bira, Lawag City. Nakilala lamang ang mga suspect na isang 19 years old at isang 21 years old at parehong residente ng bayan ng Badok, Ilocos Norte. Narecover mula sa pag-iingat ng mga ito ang 14 na heat-sealed plastic sachet na naglalaman ng pinaginalang shabu na may higit timbang na 5 gramo at nagkakalga ito ng 34,000 pesos. Sa kasalukuyan, ang dalawang suspek ay nasampa na ng kaukulang kaso sa paglabag ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat pa simpilang may tudong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Ngayon naman po, siniraan online ang nanghutang sa'yo dahil hindi nakapagbayad. Yung iba, binibillboard pa. Pero ito, online ang pag-uusapan natin. Bawal po yan. Alamin kay Angelo Baino ang parusa sa NBI. Nako! Bawal ito! Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako! Bawal ito! Siniraan mo online ang nangutang sa'yo? Nako, bawal ito. Sa panahon ngayon, tila mas mabilis pa sa balita ang post sa social media. Kahit maski utang sa'yo, maaari nang gawing content. Pero paano kung hindi makapagbayad ang umutang sa'yo? Kaya nag-ingay ka online at isiniwalat mo ang kanyang pangalan at picture sa publiko. Nako, alam mo bang labag sa batas yan? Ayon sa Republic Act No. 10175, maituturing na cyber libel ang pamamahiya o paninirampuri sa isang tao sa pamamagitan ng internet o anumang online platform. Ang anumang post online ay maituturing na cyber libel kung ito'y may malisyosong pahayag laban sa isang tao. Ang post ay isinapubliko. Ang post ay nakasisira ng reputasyon at intentional itong ginawa. Maituturing naman itong libel sa ilalim ng Article 353 ng Revised Penal Code kung ang akusasyon ay isinapubliko at nakasisira sa pangalan ng isang tao kahit na hindi ginawa online. Ang sinumang lumabag ay maaaring mabilanggo ng mula 6 na buwan at 1 araw hanggang 4 na taon at 2 buwan o magmulta mula 40,000 piso hanggang 1,000,000 at 200,000 piso. Ayon sa batas, mas mainam na gumawa ng demand letter na naglalaman ng petsa kung kailan babayaran ang utang. Kung walang tugon, maaaring maghain ng kaso gamit ang small claims kung ang utang ay mas mababa ng 1,000,000 piso at civil case naman kung higit sa 1,000,000 piso. Ang hustisya ay hindi hinahanap sa pamamagitan ng likes, shares at comments. Maningil ng utang gamit ang tamang proseso para hindi ka masabihan ng, nako, bawal ito. Pinoy Gising! Opo, iba ang kamandag niya mga namamahiya na yan online.
Basta yun na yun. So oras na alas 4:55 ng morning, Dennis Trillo, pinatulan ang mga basher ng anak ni Jeneline Mercado kay Patrick Garcia. Alamin na natin ang Showbiz Spotlight ni Virginal Anton. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising Showbiz Spotted. Yan, pakita niya, yan. Yun, yung bagong laruan ng baby. Ito na. Asa na? Ang sarap kasi, ayan o. Akaloka. Anyways, ay balita ang shows mga kaibigan. Ako ha, hindi nga pinalampas itong si Dennis Trillo ang mga nambas sa anak po naman, o kay Alex Jazz, anak po naman ni Jeneline Mercado, kay Patrick Garcia. Ayan. Si Alex Jazz po, kung hindi ako nagkamali, parang 17 years old na. Oo. Noong linggo kasi, itong si Jeneline ay nag-post ng isang video kung saan nagmo-mall silang mag-anak, yung isang pamilya, rather. Silang pamilya at magkasama, kinuha niya ng video itong kanyang boys. Ang anak po naman ni Dennis Trillo kay Carlin Aguilar na si Calex at saka si Alex Just na magkasama at nagbabanding. Banding. Banding, oo. May N. Yes, ngayon, ayon dito, nilagyan ito nitong si Jeneline ng caption na bonding with my boys, sabi niya ganoon. Sa comment section mga kaibigan, ay kung ano-ano mga pinagsasabihin ng mga netizen. Merong isang nagkomento na parang may autism daw si Alex Jazz. Ayan, yung anak nga ni Jeneline, ngayon, niresbakan ito ni Dennis Trillo. Sinabi niya na may problema po ba kayo sa autism? Sabi niya ganon. Oo. Talagang tatay na tatay. Nakakatuwa kasi talagang inako na rin itong si Dennis Trillo ang pagiging ama dito kay Alex Jazz. Parang si Derek Ramsey, na inako na rin niya pagiging tatay dito kay Elias na anak naman ni Ellen Adarna kay John Lloyd Cruz. Pero hindi naman nila tinatanggal ang pagiging ama nitong si John Lloyd Cruz at saka ni Patrick Garcia. As a matter of fact, maganda yung sitwasyon ng merong blended family. Si Dennis Padilla, Dennis Trillo, saka si Patrick Garcia, may blended family sila, maganda, maganda talaga. Ngayon, may isa pa naman comment na parang sabi niya, parang ang lamya ni Jazz. Hindi na napigilan nitong si Dennis Trillo ang kanyang sarili at sinabi nito na hiyang-hiya naman ako sa pagmumukha mo. Ginanon niya, sinagot niya. Hiyang-hiya naman ako sa pagmumukha mo. Pero ito kasi mga nambabash na to, hindi nila alam na nung pa man inamin na talaga nitong si Jeneline na si Alex Just ngayon anak niya kay Patrick Garcia ay merong autism spectrum disorder. Noon pa talaga yan, alam ng marami yan. Kamukha to ni Patrick yung anak ni Jeneline at talagang inamin na meron talagang autism disorder. Ito po naman ay isang condition mga kaibigan kung saan iba nga medyo yung development ng bata ay medyo matagal. Medyo hindi ganoon kabilis Ayan. Kung kaya't may mga sarili silang mundo madalas may mga sarili silang mundo pero napaka-talented nila, sobrang talented. Ayan, Ngayon, ang higit na nakakuha ng pansin ng mga netizen ay kung paano inalagaan ng anak ni Dennis Trillo itong si Alex Just na talagang akala mo raw ay talagang kapatid, talagang biologically na magkapatid ang dalawa. Ayan, kaya't maayos na maayos, pinupuri ng mga netizen ang pagpapalaki nitong si Dennis Trillo at ni Jeneline Mercado sa kanilang mga anak, sa kanilang mga naunang karelasyon. Ayun. At saka mas maganda na ganun ang bonding mismo nito mga magulang. Kasi parang correct, parang 1 year lang yata ang difference ng edad nilang dalawa. Si Alex Just is 17, si Calix yata is 16 kung hindi nagkamali. Yun. Okay, so yun naman ang ating balitang showbiz at balik na sa iyo, Dada. Salamat, Ton. At maraming salamat po sa mga nasa DWIC Dagupan. Susunod na si Mama Liway. Liwayway, go ang bilhin. Siyempre, kasama niyo dyan si Mama Susan. Kay Susan tayo. Alas 5 na po ng morning, 2 oras ng Pinoy Gising. Susunod na.
Po tayong 3 minuto na, 3 minutes makalipas po ang alas 5 ng Tuesday morning. Ay, nak-check-in na po si Paring Wener, andyan na siya. Good morning, good morning. Attendance check na tayo, Flying A. Ito na ang mga inaabangan nila. Hindi mo inaabangan yung isa dito eh. Yes, oo. Ayaw mo yung isa. Ito na, nag-comment na si Mama Ang Susan. giniginawa ko yan, nag-jacket ulit ako. Oo, pero maganda pa rin yung polo mo, pero mas maganda ka. Ito na si Mama Susan Neronimo. Mama Susan! Oo, ayan. At saka si Dang Rico. Si Dang Rico nagtatanong kung may pasok ba ang Calabarzon. Pero so far parang wala namang suspension. Wala naman po, kasi wala naman pong bagyo. Meron lang pagbabagyo ng pagmamahal. Yan. At binabagyo kayo ng ganda ko. Yan! Ang importante dyan. Si Dang ba? Babae, lalaki? Babae, si Dang Rico. Mama Dang! Ayan. Si Kuyang Randy Santisas. Good morning. Hi, Papa Randy! Ayan na. Uy, si Badsky Bacaro from Down Anja. Hi, Papa Badsky! Ayan na, sa mga idol na... Alam mo ito si Badsky, binabantayan si Larmaine. Sabi niya, good morning Philippines. Sa tingin niyo mga idol, late na naman si Miss Maine, kaya... Huwag ganon, Badsky. Ayan, basher ni Larmaine yan eh. Ang basher ko si Batman eh. Si Batman, Uy, si Adonis ito ulit, yung... yung isa papa, Di ba pa, Adonis? Adonis Laksamana. Ay, naku, kapilido pa niya yung aking paboritong artista, si Alma Moreno. Akala ko yung isa sa paborito mo dito, si Joel Laksamana. Hindi. Oo, Alma Moreno, artista. Alma Moreno, ayan. Alma Moreno, kasi Vanessa Laksamana yun sa tunay na buhay. Ayun. Ito comment niya. Good morning, Darren and Maine and Gandang Anton. Di kompleto morning pag di kayo napapakinggan. Na-miss ko si Gandang Anton. Bakit kaya? I love you too. Sabi ni Paring Wener, nagje-jealous. Huwag ka mag-jealous. Diyos me, pag matatandaan na, hindi nag-selos yan, no? Malapit ang horizon eh. Ano ba? Here comes the sun. Ay, si Dita Kanaya. Good Mama morning. Dita, ayan. hello. At saka si Kuyang Joseph Cruz. Ayan. God bless daw. Papa Joseph Cruz. Papa Joseph, hello po. God bless daw, God bless. Ay, God bless you also. Likewise. Hinuli ko talaga pero eto na. Si Batman yan. Ayan na, malalaking ulo, ang pampag-good vibes daw. Ikaw lang talaga yung pinupuntrihan niya at ikaw lang din yung gusto niya. Ayan. Sa paborito niyang TV anchor na kamukha ni... Sino naman yan? Sino kahapon? Si Sanchay International. Sangkay. Si Changchay yung muna niya kinomet. Ito ngayon ha. Ngayon, international ba yan? Local? Local? Local. Malolokal ka sa loka. Sino kaya yan? Patay ba o buhay? Sasabihin ko yung pangalan, ikaw na humusga. Ang kamukha mo raw nung kabataan niya ay si... Huwag kang magpapa-Julie. Julie Vega! Ang sagot ay, patay na naman. Patay na naman. Alam mo, patay na patay ka talaga sa akin. Ayun. Sa lahat po, nakalimutan ko, meron tayong 22 billion viewers. Ayan, hello. Maraming Magandang salamat. araw po sa inyo lahat. Ayan. Sa YouTube natin. Si Brad Pitt sa YouTube naman. Papa Brad Pitt! Kasama daw, ayan Ohio, okay lang. Kasama naman tayo ni Larmaine sa panaginip niya ngayon. Ngayon talaga, gising na yung tao. Ohio. Taga-Japan ba siya? Taga-Japan nata. Ohio, ayan. Konnichiwa. Sawadi ka. Ay, hindi. Kay Jen pala yung sawadi ka. Sorry. Thailand pala. Mali ako. Mali. Domo arigato. Ayan. Gozaimasu. Mahilig kami sa gusay-gusay. Sa lahat pa na nakikinig sa 882 Metro and Mega Manila at sa ginagawang radyo kanilang mga TV sa DWIZ News TV at Aliw Channel 23. Sumasa inyo na naman Sumaatin lahat! Ikalawang oras na po ng Pinoy Gising hanggang 6 in the morning sa ngalan pa rin po ni Hirap Gising Maine Barreto, Daryl Justin, Flying A. Anton, Pinoy Gising! Mga balitang gigising sa'yo sa Pinoy Gising Headlines. Narito na muli ang ating mga headlines. Ang ulo ng mga balita ngayon Tuesday morning, Iran gumante sa Amerika matapos ang pambobomba sa 3 nuclear sites nito. Base militar sa Qatar, pinasabugan. Pinoy Gising! Malakihan pong oil price hike ngayong linggo. Hahatiin sa 2 bugso ayon sa DOE. Pinoy
Gising! Kongreso natanggap na ang kopya ng sagot ni VP Sara hinggil sa kanyang impeachment case. Pinoy Gising! Sa ibayong dagat, 3 labi na hawak ng terrorist group na Hamas na-recover ng Israel. Pinoy Gising! Mamaya sa Sports Arellano University, hindi pinaisa ang San Beda sa Phil Oil Eco Oil Preseason Cup. Pinoy Gising! DSWD may educational assistance na ibibigay. Ito ba ay fact or fake? Mamaya alamin! Pinoy Gising! At sa mga naglalaki ang ulo ni Batman. Ang laki ba? Ni Batman! Si Alden Richards na irita matapos masira ang bike na isinakay sa eroplano mula Amerika. Pinoy Gising! At sa isa pang malaking ulo, Sino naman? ni Papa Adonis. Kylie Padilla inamin nagkatroma sa pagkikipagrelasyon. Gisingin ang mga ugat, gisingin ang mga dugo. Kasama sina Daryl Justin at Larmaine Barreto sa Pinoy Gising! Siyam na minuto na po makalipas ang alas 5 ng Tuesday morning. Diretso na ulit tayo, paring Maner, sa detalye ng mga balita. Pinoy Gising! Yon, mas malakas na rehistro ko. Nilinaw ng Kamara ang na hindi ito nagsampa ng formal na reklamo laban po kay Vice President Sara Duterte sa Office of the Ombudsman. Ito ang inihayag ni House Spokesperson Attorney Princess Abante sa gitna ng mga balita na inutusan ng Ombudsman si Duterte at ilan pang opisyal na sagutin ang alegasyon sa isinagawang investigasyon ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Ayon po kay Attorney Abante, bagaman hindi naghain ng anumang reklamo, tila kumilos ang Ombudsman acted alinsunod sa rekomendasyon po ng nasabing komite. Isinagawa po ang hakbang ng Tanod Bayan matapos tanggapin ng mababang kapulungan ang findings at recommendation ng komite kaugnay ng umano'y maling paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President o OVP at Department of Education o DepEd noong panahon ni Duterte bilang kalihim. Nang tanungin naman kung ang Kamara o ang Good Government and Public Accountability Committee ang itinuturing na complainant, sinabi ni Abante na ang nagsabing komite o nasabing komite ang nakalagay sa heading. Gayunman, kanya pa itong titignan at babasahin muli, lalo't limitado ang kanyang detalyeng hawak, habang ipinalawanag din ni Abante na may kapangyarihan po ang Ombudsman na magkaroon ng inisyatiba sa pagsasampa ng reklamo. Pinoy Gising! Takot po umano si Vice President Sara Duterte na magkaroon ng isang full-blown investigation dahil lalabas doon ng mga ebidensya na magpapatunay ng mga alegasyon laban sa kanya gaya ng maling paggamit ng confidential funds. Ayon kay dating senador at Representative-elect Leila De Lima ng Mamamayang Liberal Party List. Ayon po kay Congressman-elect De Lima, ang takot na ito ang nagpapaliwanag sa tila coordinated strategy upang pahabain o hadlangan ang proseso sa Senado, kabilang ang paghahain ng mga legal na motion, mga biyahe sa ibang bansa at ang posibleng paggamit ng desisyon ng Ombudsman upang maagang hadlangan ang paglilitis. Sa pareham ng DWIZ, sabi niya sa dating senador, naniniwala ito na ikinababahala ni Duterte ang mga ebidensya, lalo't ang pinakalayunin ay hanggat maaari ay hindi dapat magkaroon ng trial proper. Inatasan naman po ng Office of the Ombudsman na pinamumunuan ng appointee ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Samuel Martires ang Vice Presidente na magsumite ng sagot sa mga kasong plunder, technical malversation at iba pa batay sa ulat na inaprubahan ng House Committee on Good Government. Ang kautosang ito ay inilabas ilang linggo matapos aprubahan ng Kamara ang Articles of Impeachment laban kay VP Duterte na ngayon ay nakabinbin sa Senado. Pinoy Gising! 12 minuto na po. 12 minutes makalipas ang alas 5 ng morning. Yahoy! Eto na ang inaabangan ng mga motorista. Ilang minuto na lang, magpa-full tank na nyo, ha? Arangkada po kasi ngayong araw ang unang bugso ng malakihang tapyas presyo sa mga produktong petrolyo. Ito ay matapos mapagkasunduan ng mga kumpanya ng langis na gawing 2 araw. 2 araw po ang pagpapatupad ng dagdag presyo sa mga produktong petrolyo ngayong week po na ito. Sa magkahiwalay na abiso na inilabas ng Chevron Philippines Inc., Sea Oil Philippines Corporation at Shell Pilipinas
Corporation, magkakaroon ng piso at 65 sentimos na taas presyo sa kada litro ng gasolina, 2 pesos o 2 pesos and 60 centavos naman sa kada litro ng diesel at 2 pesos and 40 centavos naman sa kada litro po ng kerosene. Ipatutupad ang mga nabanggit na oil companies ang nasabing taas presyo. Ito mamayang alas 6:01 po ngayong morning at alas 6:01 rin ng umaga sa Huwebes, Hunyo 26. 2 beses po magtataas presyo ngayong week na ito. Yan naman po, yung susunod sa Huwebes ay 6:01 din ng umaga. Habang ikakasa naman po ng clean fuel ang kaparehong taas presyo sa mga produktong petrolyo, maliban sa kerosene, mamayang alas 8 naman o alas 8:01 naman po ng umaga. Tulad ng inaasahan, sinabi ni Department of Energy na ang tensyon sa pagitan ng Israel at Iran ang pangunahing dahilan ng pagsirit ng presyo ng langis. Pinoy Gising! Dito yung pinagpapagasan ko malapit dito sa may Sio Boulevard, Pasig Boulevard para. Unleaded ako, so kahapon 60 pesos. Nakasakto pa ako sa 60, pero pag pumunta ka pa sa may bandang Wakwak, meron doon para nasa 57, 56 lang ata. Kung 2 pesos, halos 4 pesos, wala. Iyak na lang. Ang tawag sa atin iyak tawa na lang ho tayo pagdating ng Huwebes. Kaya kung may opportunity pa kayo, total 5:14 pa lang naman, yung mga nasa kalsada ngayon, punta na kayo sa pinakamalapit na gas station na makikita ninyong mura, ipa-full tank, kung pwede nyo ipasagad na ninyo at sulitin na ninyo yung mababang presyo ng mga produktong petrolyo dahil habang lumalala pa po at malabo pa, hindi pa natin nakikita yung posibilidad na ang nasabing giyera na nangyayari ngayon ay matatapos, malamang sa malamang walang mangyayaring pagbagsak ng presyo, tuloy-tuloy lang po ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Kaya paulit namin panawagan sa inyo, pa-full tank na nyo! Pinoy Gising! Alam ko na ba't ngayon lang siya, kasi nagpa-full tank ka na, partner. Hindi ba ako nagpa-full tank? Nagpa-full tank na ako kapon. Nag-PTA kami kagabi, Diyos mio. Ano? Nag-PTA kami kagabi. Nag-PTA? 9 o'clock na kami natapos. PTA? 9 p.m.? Anyari? Napagod ako. Anyari sa PTA mo 9 p.m.? Hindi ko nga alam, nag-start kami ng 5. Ah. Tapos, pag-uwi ko, nagluto-luto pa, tapos kumain. Pag-assignment and ever. Diyos me, yun. I got wasted, you know. I feel you. Kasi ako'y bumiyay kapon. Ikaw sa kagaling. Ako'y naghatid, di ba, sa airport kahapon. Ay, kahapon ba? Oo, di ba? Pagkatapos ko dito, medyo na-delay lang. Dapat pupunta kami ng Taytay. Oo. Kaso hindi kami gusto ko din Taytay. Iba na. Yung sa'yo, business-minded. Pero gusto ko din bumili ng mga clothes. Actually, doon ang pinakamuro kasi bagsakan doon sa may Taytay. Good morning, everyone! Medyo marami na sasakyan, Mag-sorry ka kay Kanino? Mag-sorry ka kay Badsky, kay John Anja. Kay Badsky. Kasi late ka na naman daw. May online natin, HR tayo, no? May basher ka, sabi niyan, Ton. Kayo naman. Sorry na. Mayroon lang nag-juggle pa ng magiging mommy duties. Mommy yan. Kala mo no? Kala parang wala lang Uy, magkano nga tataas? 3 pesos? Sige, ulitin natin. Kasi ikaw pala yung susunod na magbabasa. Hindi ko pa magtataas ng... Samahan mo ako, magpagas tayo pagkatapos. Hati sa dalawa, ha? Chinap-chap na? Chinap sa dalawa. Pero pagkatapos naman nito, nagtaas na rin yung presyo kasi alas 6 tayo matatapos. Gusto mo 5:55 tayo matapos. Oo nga, no? 6:01. Wala, kaya nga hinabol ko gabi dyan na nga ako sa malapit, kahit 60 pesos pinatulan ko na. Oh my gosh, oo nga, no? So, pero ang itataas sa gasolina, dapat kagabi. Sa gasolina, it's 1 peso and 70 centavos today, then another 170 sa Thursday. Oh my. Hinati nila sa dalawa. Pumayag yung mga oil companies na hati sa dalawa. Kasi nga tinanong sila ni Anton Sabi ni Anton, buffer stock niya yan, ba't nyo tataas yan? Ginagalit nyo kasi si Anton. Ay, nako, yan. Pero thank you naman, pumayag, thank you kay Anton sa kanyang panawagan. Kaya pumayag yung mga oil companies. Ba pala kamandag nito? Buti na nagtanong ka, good morning po, Good morning, Maid Barreto. At parang hectic ang schedule dahil Barreto clan. Ganyan talaga sa clan ninyo. Very, very busy schedule. Pero marami na sasakyan. Alam mo, ang gusto ko lang dito sa studio, nakikita natin kung sumisikat na yung araw. Meron tayong essence of time. Oo, ayan. Medyo sumisilip na ang aring araw. Pati si Pam sumisilip. Magzo-zoom in. Sumisipat yan, sumisipat. Sumisipat. Si Sipat, mamaya magbigay tayo ng update kay Sipat nasa labas ng Philippine Air. Yung tropical storm. Okay. Ano para? Letter B. Sipat siya international kasi nasa labas ng PAR. Ba? Pero galing sa Malaysia yung pangalan.
okay. Pero ngayon marami na sasakyan. Ingat po ang lahat. Ngayon, coding ngayon ay 3 and 4. Tuesday, coding ako. Coding ako pag... Di ba kantang ganon? Coding ako pag Tuesday. Talaga ba? O yan na, pinilit na. Basta naikanta ko na. Total. Samantala, pagpapahingayin ko muna yung boses na aking partner. Ako muna nga kakamada. Doon ka daw. Ayun daw yun sa'yo. Dito pala ako. Dito? Yan. Ayan, Yan, okay. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, nininaw ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na hindi pa aprobado ang dagdag pasahe sa mga public utility vehicle. Ayon sa LTFRB, naka-hold pa rin ang pagsasaayos ng kasalukuyang rate ng pamasahe habang hinihintay pa ang resulta ng patuloy na pag-aaral ng National Economic and Development Authority o NEDA. Bagong pangalan nito, no? Si DepDep. DepDep. Ayan, NEDA. Pero parang maganda pa rin yung NEDA. No? Naman. Tiniyak ng LTFRB Chairman Attorney Teofilo Guadis III na ang desisyon sa panukalang taas pasahe ay isusunod sa rekomendasyon ng Department of Economy, Planning and Development. Ayan nga yun, alinsunod sa regulatory protocols. Una nang sinabi ng ahensya ang posibleng pagpapatupad ng pisong taas pasahe sa mga pampasaherong jeep dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Pinoy Gising! 19 minutos na po, makalipas ang alas 5 na morning! Ayaw mo ako na, magtutuloy-tuloy muna ako. Sige, magpahinga ka muna. Sige, bye! Sige. Para lang ma-rest ka. Bigyan niyo ito mga hanggang 10 basa, ha? Huwag naman, hanggang showbiz lang. Go! Samantala, nagbabala ang Land Transportation Office sa mga motorista kaugnay sa kanilang plano na paigtingin ang kampanya laban sa hindi rehistrado at delikadong mga sasakyan. Ayon sa LTO, dapat siguruhin ng mga motorista na nasa mabuting kondisyon ng kanilang mga sasakyan. Abay, dapat naman at tiyaking ligtas pang gamitin. Sa isusulong na kampanya ng ahensya sa darating na Agosto, kabilang sa kanilang sisitain ng mga hindi rehistradong motor, pasong mga lisensya, kasunod ng pagtaas ng bilang ng mga motoristang lumalabag sa nasabing kautusan nitong mga nagdaang buwan. Sinabi rin ng LTO na ang sinumang lalabag sa kanilang direktiba ay i-impound ang mga sasakyan at pagmumultahin ang mga operator. Ipinunto ng ahensya na layo ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bawasan ng 35% ang road crashes sa bansa hanggang sa 2028. Pinoy Gising! Samantala, sa ibang balita, puro taas presyo naman itong nababasa ko. Sakit sa ulo, di ba? Dali na timing sa'yo, puro mga masasakit sa ulo, di ba? Bad trip. Ang aga. Nangangarid na muling tumaas ang presyo ng mga manufactured products tulad ng inyong mga paboritong canned goods, pantawid gutom program, processed foods, soft drinks, ay mabuti naman. At iba pa, kasi soft drinks kailangan talaga ito mabawasan na. MLT. Oo, dapat din. Hindi rin. Kasi sugar to, no? Kasi number 1 na sakit ng mga Pinoy ay may diabetes. May diabetes. Ayan. Ito ang babala ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association o PAGASA. O PAGASA rin. Sa sandaling ilarga ng napakalaking dagdag presyo sa mga produktong petrolyo. Ayon kay PAGASA President Stephen Cua, tiyak na ipapasa ng mga distributor at supplier sa mga supermarket operator at owner ang kanilang dagdag gastos sa krudo na papasanin din kalaunan ng mga consumer. Gayunman, ang mga supermarket na anya ang magpapasya kung magkano ang ipatutupad na dagdag presyo sa bawat produkto. Ang malaking price adjustment sa krudo ay bunsod ng nagpapatuloy na bakbakan ng Iran at Israel at namimiligrong pagsasara ng Strait of Hormuz na pangunahing daanan ng 20% oil supply ng mundo. Samantala, wala pang tugon ng Department of Trade and Industry sa napipintong increase na maaaring ipatupad ng mga supermarket operator. Pinoy Gising! Si Steven Cua, yung naminagsarang supermarket, doon sa may Rotonda. Welcome Rotonda. Una, namimili pa kami dati dyan. Pag nandun kami sa area. Nung ikay tagaan na pero pa. wala silang,
sabi ni President Kua, depende sa mga supermarket operator kung itataas nila. No? Pero di ba dapat may nagre-regulate niyan? Hindi ba, sadali, DTI ang nagre-regulate, alam ko. Oo. So dapat hindi sila basta-basta pwede magtaas. Yes, at saka kaya nga nagbibigay ang DTI ng SRP. MSRP is yung maximum. Ito, suggested lang ito. Suggested retail price. No? Di ba? So hindi sila pwede basta-basta mag-shoot ng presyo. Kung ganun, paikutan natin kay Mama Beth. Oo, sa USEC namin. No, oo. Kailan ba mag-iisimula? Parang next week. Kasi ngayon pala itaas presyo eh. So, this week, di ba? Ang kanilang tinuturong rason yung yung gasolina, no? Pero, grabe naman. Puro na lang gasolina ang sinisi ninyo. Hindi lang naman gasolina ang tumataas ang presyo. Oo, malaki rin ang pagmamahal namin. Charot. Oo naman. Yung mga digital services ninyo, may tax na nga eh. Oo. Yung mga Netflix, na isang beses. Baka dun baka doon kinukuha yung fuel subsidy. Sa digital tax. Kasi ang dami daw mga Pinoy na. Pero ang wawais na ngayon ng iba. May mga scheme sila na hati-hati. Oo, yung profile, no? Up to 7 profiles. Hindi, yung iba naman, gumagamit naman doon sa iba talaga na nag-offer sa mas mababang presyo. Huy, kayo ha? Yung nag-hack. Oo yun yung mga iba-iba yung bawal po iyan ha. Alam niyo pag nahuli ho kayo. NBI kayo. Oo, tsaka mas malaki ho yung... ang uhuli si Gar. Oo. Ang saklap pag nahuli kayo ni Gar, ha? Pag nahuli kayo ni Gar, may dala pa yung dilaw na shades. Oo. Kulong kayo talaga. Ay, nako. Sa kanyang sa boarding house. Sa boarding house niya. Alam niyo kung ano pagagawa ni Gar sa inyo? Pagsasaingin kayo. Anong oras? 10:30 ng umaga. Kasi maglalunch siya ng 11 o'clock. Ang balik niya, network news. Sa oras po. Binuking talaga order. Gar! Sa oras po na alas 5:24 na ng morning. Bago natin dakwa ng showbiz, DSWD, may educational assistance daw. Ito ba ay fact or fake? Ito po ang sasagot. Alamin. Ayaw nga ako nga yan. Sa pagsisimula ng klase, kaliwat kanan ang mga alok na scholarship at educational assistance. Kaya naman, nag-trending ang isang post mula sa page na DSWD Educational Assistance dahil may ayudang hatid daw ang DepEd. Sa loob lamang ng isang linggo ay nakakuha ito ng halos 5,000 reactions, mahigit 6,000 comments at 17,000 shares. I-verify natin kung legit nga ba ang post na yan dito sa Fact or Fake. Alamin mo na kung tama o mali, kung totoo o hindi. Bawalang peke. DWIZ, Fact or Fake. Sa trending post ng DSWD Educational Assistance page, kailangan lamang i-click at mag-sign up sa link na nakapost. Makakatanggap daw ang mga estudyanteng nasa elementary ng 2,000 pesos, 4,000 naman sa junior high school, 6,000 pesos sa junior high school at 8,000 pesos sa college. At may kasama pa daw yung school supplies at uniform. Pero kung i-click ang mga link na nakalagay sa naturang post, ay mapupunta lamang sa isang e-commerce website at posible pa itong manguha ng mahahalagang impormasyon na ilalagay dito. Kaya ang post ng DSWD Educational Assistance page patungkol sa mga scholarship o assistance ay fake. Para sa mga opisyal na anunsyo, magtungo lamang sa facebook.com/departmentofeducation.ph para sa DepEd at facebook.com/DSWD serves naman para sa DSWD. Para sa Fact or Fake, Maine Barreto, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag magpapaloko, huwag magpapagancho, huwag magpapaskam. Bawal! Bawal ang peke. DWIZ, Fact or Fake. Pinoy Gising! Ayan. Wala pong educational assistance ang DSWD. Tanging ngayon ay yung DepEd. DepEd. Maraming salamat po, PTA Coordinator. Thank you so much. Ay, President. Wow, sorry. Maraming salamat kay PTA President Maine Barreto sa kanyang report. Para makauwi na tayo. Yan. Samantala sa ating showbiz, Alden Richards na irits matapos masira. Kanya pala yun. Yeah. Ang bike na isinakay sa eroplano mula sa Amerika. Naku po, ang kati-kati siguro ng
presyo niyan. Alamin natin ang detalye mula kay Anton. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising Showbiz Spotted. Ito na! Ganda ng backdrop niyo. Oo nga, spotlight. Magkano binayad mo sa kanila? Oo nga, napalitan. Siyempre, Harry Potter yan eh. Jowa ko yan eh. Diba? Uy, si Adonis nakikinig, tandaan mo. Talaga ba? Ano? Ano yan eh? Parang, ano yan eh? Aparisyon? Apparition? Ang labo. Oo, parang aparisyon lang yan. Di natin alam mo, totoo yan. Kung nag-exist ba talaga yan si Adonis eh. Parang AI yata yan Kung eh. si Batman nag-comment. Oo nga, sabi ko Ano nga sabi? eh, Hindi ko huwag pa siyang nakikita. magpapa-Julie. Oo. Bakit? Julie Vega. Julie Vega daw kamukha ko. Meron na naman tayong panibagong patay na naihambat. What happened, Julie? What happened, Julie Vega? Ay, ito na sa akin, sa akin Richard. Sa aking balitang showbiz, Wala mga ko ba, kaibigan Harry ako. Potter ka? Ito yung nag-viral actually pinag-usapan to ni Larmaine kahapon, ni Madam, Oo, actually hindi ko nakita yung sinend mo. Hindi ko na nakita. Oo, hindi ko nakita yung sinend mo. Pero Ano, sabi ko, natin? parang bike yata ito. Sabi mo, napakamahal. Ang mahal ng bike frame, alam mo ba may pagkakataon pang may minimum yan na 100,000 Yep. pagka-branded ha. Sobrang mahal. Well, I'm sure branded ito. Oo, Alden Richards added to kaya nga eh. Correct. At saka 100,000? CCU. Almost ganon. What is 100,000 kay Alden Richards na may ilang tindahan ng fast food chain? Correct. Oo. Talaga, McDonald's ba? Oo, marami siyang McDo na Sila ni Sino? Tokayo mo. Ni Maine Mendoza. Ni Maine, nung Si nag-una Maine ata sila. parang 6 o 7 na ata sa Bulacan. Yung kay Alden ata is 4 o 5. Bulacan, Ayun. ba? Puro Bulacan? Bulacan yung kay Maine, puro Bulacan. Yung kay Alden, kasi puro Bulacan Laguna. niya siya eh. Bulacan talaga? niya. Oo, Bulacan niya siya. Oo, pero ito na nga ito na. Masamang nga ang loob nitong si Alden Richards matapos na madiscover po niya na yung kanyang bike ay nagkasira-sira. Siguro na parang natupi or na ganyan, na nagkaroon ng nadaganan siguro. Oo. Ayan. Bakal yun eh. Mishandling, no? Oo. Yep. Mishandling. Hindi pala. Hindi mishandling yun. Ano? Ay, dapat Mr. Handling. Kasi Oo. lalaki man naman Lalaki si nag-handle. Richard eh. Oo, naman. Diba? Si Alden kasi lalaki. Alden, oo. Approve. Ayan. Ano ba naman to? Doon lang tayo sa tama. At pabibigyan kita, nasa studio tayo ngayon kaya madalas tama ka. Ayan. Ngayon, ito na nga mga kaibigan, sabi niya gano'n, sa sobrang inis nitong si Alden, ay nakapag-shoutout pa siya sa kanyang Facebook at sa kanyang Instagram account. Kaugnay po naman doon sa pagkakasira daw ng kanyang bike. Naku, oo. At personal na talagang shoutout niya doon mga kaibigan walang iba kundi ang Cathay Pacific. Ayun. International. Yes, Medyo mahal yan, kung saan niya biniyahe ang kanyang bike mula Amerika, galing pala siya Amerika. Yeah. Ngayon doon sa comment section, maraming nambabas dito sa aktor na ano ka ba naman, pa-shoutout ka pa. Ano lang naman yan, bisikleta lang naman yan eh. Bike is a bike. Tapos meron na isa, kahit mahal yan, kaya-kaya mo na mabili kahit 10 Oh my yan gosh, Colnago pala to. Pero ayon naman sa iba, ito daw pala ay yung may sentimental value kay Alden yung nasabing bisikleta. Kaya gano'n na lamang daw ang pagkairita nito nang malaman nito na nasira nga ito doon sa na nakalagay, habang ito nakalagay doon sa bike box mga kaibigan. Nakabox na, nasira pa. Tsaka anong pakialam nyo kung kaya niyang bumili ng marami nun gamit niya yun at iniingatan nyo ng airline. Ibig sabihin, maingat sa gamit itong si Alden. Yung iba kasi nasanay na pag nangihiram lang sila, nakahiram naman ako, bahala na. Yan minsan kasi problema po sa atin. Minsan na tayo nanghiram. Yun na nga Tsaka hindi porket afford nung taong bumili ng marami. Babash mo, siraul ka. Kasi galing sa kanyang hard work, sa kanyang pawis at pagod iyon. Nagagalit si Madam kasi nagbabike to eh. Ang mahal kaya nung Colnago brand di ba naka-JL Dalawang bike. dalawang bike mo. Isa na sa kanya. Di ba? So yun. So marami nang babash dito kay Alden, pero mas marami po naman ang nagdedepensa sa kanya, ang tatanggol sa kanya. Dahil nga sa hindi raw alam ng mga tao, sabi, kasi hodang makayang bumili ni Alden ng 10 niyan, yun ay may sentimental value ang nasabing bisikleta. Which is tama nga naman si Madam, kahit walang sentimental value,
yun ang gusto niya eh. Oo. Di ba? Pakialam niyo. Oo. Pag sa inyo nangyari yan, di ba? Correct. Trip niya yan. Huwag niyo pakialaman yung trip niya. Oo. Totoo yun. Yan. So, yung mga kaibigan, ngayon nag-aaway-aaway ngayon, ang fans at ang basher nitong si Talaga Alden. ba? Kaugnay po naman sa kanyang post na yon. Dito po naman sa Cathay Pacific na sabi niya, please do something about it. Sabi niya gano'n doon sa kanyang post. Kami naman dito, tulad na aking sinasabi, bukas po kami para sa panig ng mga taong nabanggit. I love it. Pero babaguhin ko syempre. Bukas po kami para sa eroplanong nabanggit. Sa airline. Si Patrol 45 na lang bahala sa'yo doon. Iyan mo muna yung ng showbiz at balik na sa inyong dalawa. Salamat, abogado /attorney/ mahilig sa panig. Salamat kay Flying Anton sa kanyang showbiz report. Standby lang po, Philippine Standard Time. Hoy! Ano? Gising na! Yan! 33 minutos na po, 33 minutes makalipas ang alas 5 ng morning. Magbabalik po ang Pinoy Gising! Ayun! Oo. Si Maine muna. Na-miss siya ng mga viewers, lalo na ni Badsky. Hindi naman, napagalitan nga ako eh. Ni Badsky? Sorry, sir. Ayan na. Ayan, nasa oras po na 5:36 na umaga, lumiliwanag na ang kalangitan. May essence of time talaga kami dito. Yes, diba? At syempre, kailangan mamalengke na. Ay, hindi na malengke yan. Ano na ba Iba na yan. Ay, iba na pala to. Ay, second hour na pala. Pero kamusta yung mga presyo pala kanina? Okay naman. Di syempre, pinayin niya ulit sa manok, fried chicken. Fried chicken. Alam mo bagay, Mama Beth, dapat kasama ka ng anak ko. Matutuwa sa iyo. Si Liam, matutuwa na araw-araw fried chicken. Sabi ko nga, pwede ba isama yung buffalo wings? Pwede daw. Kahit na daw flavor. Yan, see you soon, Mama Beth. Pero iba pala to, magre-report pala siya. Alam, House ICT Chair, binalaan ng AI-generated scams. Hinimok ang publiko na maging mapagmanman at alerto. Alamin natin ang Metro Patrol ni Mama Beth Samson. Binalaan ng isang mambabatas na nagboto sa publiko sa lumalagong paggamit ng Artificial Intelligence o AI sa scams at hinimok ang lahat na maging alerto. Ani House ICT Chair at Navotas Representative Toby Chamco, nakakalungkot dahil habang umaangat ang teknolohiya, nagiging high-tech na rin ang mga scammers at dumadami ang mga ulat hinggil sa paggamit ng AI sa paglikha ng mga peking transaksyon mula sa mga scammers. Nagpalala si Chamco sa lahat na huwag basta-basta maniniwala sa ipinapakitang resibo at transaksyon, mag-double check, mag-validate dahil kayang-kaya na ngayong gumawa ng peking slip gamit ang AI. Dagdag pa ng magbabatas na may mga scam ngayon kung saan may video call ka pa na akala ay totoo ang kausap pero AI generated na pala ang mukha at boses na ginagamit pa ang mukha ng mga kilalang tao para manlinlang ng iba. Maaaring sampahan ng kasong paglabag sa Cybercrime Prevention Act pati na ang Anti-Financial Scamming Act na magdudulot ng 12 hanggang 20 taon na pagkakakulong ang mahuhuling gumagamit ng ganitong uri ng scam. Metro Patrol Beth Samson para sa Himpilang Metodong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Ngayon naman, mula Kamanava, tutok tayo sa Valenzuela. Wanted sa kasong karnaping nasa kote sa Mapulang Lupa dyan po sa may Valenzuela. Report mula kay Kuya Danny Cruz. Kuya Danny, good morning. Good morning. Na-arresto na sa manhunt operations ng Valenzuela Police ang wanted na nakilala si alias Ray, 41 taong gulang, sa supervisyon ni Police Colonel Gerson Visayas, na tukoy ang lugar na pinagtataguan na akusado na sangkot sa pagnanakaw ng sasakyan. Matagumpay na nadakip ito nang makatanggap ng tip ang operatibo ng Station Intelligence Section sa Barangay Mapulang Lupa sa lungsod ng Valenzuela. Si alias Ray ay akusado sa paglabag sa Republic Act 10883 ng New Anti-Carnapping Act of 2016. Ito'y sasala ni Judge Marianena Santos ng RTC Branch 171 sa criminal case number 11556-B-22. Ayon kay Colonel Visayas, sa matagal ng tinutugis ng Valenzuela Police ang akusado at nang matukoy ang kinaroroonan nito, agad itong inaresto. Sa kasalukuyan ay nakakulong na sa Valenzuela Police Detention Cell ang wanted, samantalang patuloy naman ang paalala ng mga otoridad sa mga Valenzuelano na makipagtulungan sa mga pulis para mapanatili ang kaayusan at kaligtasan sa komunidad. Metro Patrol Danny Cruz, nag-uulat sa Himpilang Metodong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.
Pinoy Gising! Magronda ha, may mga parang nagpasalamat atas to si Trump, ano? Ay, nagpasalamat siya? Tingnan mo kung ano yung pinagpasalamat niya. Nasaan na yun? I would like to thank all of you. Hindi pa nagpasalamat siya sa Iran. Sa Iran? Oo. Nagpasalamat sa Iran dahil... Ayan, just in. Sige. President Trump thanked Iran for early notice of missiles targeting a U.S. base in Qatar and says he'll encourage Israel to seek peace in the region. So ano nangyari? Counter-evasive. I just feel like it's counter-evasive kasi ano diba, nangyari? siya yung nag-trigger ng attack sa mga bases sa Iran, di ba? Oo. Tapos ngayon, tinulungan siya ng Iran. Siguro, may feeling ko may konting pressure sa Iran. I don't know, hindi naman ako geopolitical expert para kasi, sabihin diba, si Russian President mukhang nagpahagi na rin na na very bad, US very bad. That's not nice, not ika nice. Diba? Tapos ngayon, nagsusorry na. That's not, gaya na sabi ng boss namin, that's not nice. Nagpasalamat pala. Nagpasalamat. I'd like to thank Iran, the Islamic Republic of Iran for the notice diba? of the bombs in Israel. Diba, sa Qatar. Diba, no? Sana nga. Pero mas pabor tayo sa kapayapaan. Walang imposible sa mga taong magdadasal para sa kapayapaan. Tama. Amen. Samantala, ronda tayo sa probinsya. Isang street-level drug personality sa bayan ng San Nicolas sa Ilocos Norte, arestado sa drug buy-bust operation. Alamin natin ang detalye mula kay Kuyang Ronald Idol Domingo. Kuya Ronald. San Nicolas, Ilocos Norte. Nawala daw si Kuyang Ronald. Naputol. Subukan natin balikan mamaya pa. Tinawagan ni Trump. Tinawagan ni Trump si Kuya Ronald. Nawala yung Ronald, linya. wait, don't report first. Let them work first. Ayun ako, dako muna tayo, bambam sa iba pang paksa ng balita kung saan humingi po ang Transport Group na Manibela ng 8,000 piso na fuel subsidy kada buwan mula sa pamahalaan. Ito'y dahil malaki ang pangamba ng mga tsuper na malaki ang mababawas sa kanilang kita sanhi ng malawakang taas presyo sa produktong petrolyo. Samantala, tugon naman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, naghihintay pa sila ng abiso mula sa Department of Transportation o DOTR tungkol sa distribusyon at halaga ng fuel subsidy. Matatandaan na sinabi ni DOTR Secretary Vince Dizon na inaprobahan na ng Department of Energy ang paggamit po ng 2.5 billion peso subsidy fund sa budget ngayong taon. Panawagan ng mga tsuper na agapan ang pamamahagi ng subsidiya at sana ay mabigyan lahat. Pinoy Gising! Tawag ulit tayo ng report pero this time sa Calabarzon. Ika-66 na taong parada ng lechon. Uy! Hey! Lechon! Sa Batangas. Kalagaray. Kalagaray. Sa Balayan. Ipinagdiriwang ngayong araw. Maraming lechon dyan. Malamang. Alamin natin ang detalye mula kay Kuyang Arman Cabe. Penge! Libo-libong turista nag-aabang sa gaganaping ika-66 na parada ng lechon ngayong araw sa Balayan, Batangas. Ang taon ng kasinyahan ay bilang paggunita sa kapistahan ni St. John the Baptist na ginugunita tuwing ika-24 ng Hunyo kada taon. Isa ito sa inabang ng Religious at Cultural Festival sa bayan ng Balayan, Batangas. Ngayong araw, may isa-6 na pong lechon baboy ang ipaparada sa pundasyon na kasaldalo ka ng iba't ibang civic organization at grupo. Ang parada ng lechon ay gagalipin mula sa kalye ang poblasyon ng nasa Bimbayan bilang tradisyonal at susundan naman ito ng inuman o bari ng lambanog. Arman kami mula Calabarzon. Nagulat pa sa Pino may todo lakas. DWI nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Ano ba? Wala na. Masaya pa siya kanina na nagbabalita. Ay, nako. O siya, standby muna tayo sa mga reporter sa labas ng himpilan. Philippine Standard Time! Hoy! Pinoy Gising na!
In punto po, 15 minutos bago mag 6 in the morning, magbabalik ulit ang Pinoy Gising. Pinoy! O, ikaw na. Oh, mag-absent daw kami. Sige, announce nyo pa on air. Absent daw po sila, absent. Samantala, posibleng isang tabi muna ng Department of Transportation ang nakatenggang hirit ng mga transport group na provisional fare increase sa jeep sa gitna ng napipintong malakihang dagdag presyo sa krudo. Ito'y ayon kay Transportation Spokesman, Assistant Secretary Mon Ilagan, na sa oras na ipamahagi ang fuel subsidy sa mga operator at jeepney driver. Ipinahiwatig na anya ni Transportation Secretary Vince Dizon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang posibilidad na ipagpaliban ng hirit na dagdag pasahe. Gayunman, aminado si Ilagan na hindi naman nila mapipigil ang mga transport group na hilingan ng fare increase lalo kung sumirit pa ang presyo ng langis. Pakinggan natin si ASEC Mon Ilagan. Alam po ninyo, nung kausap ko sa anniversary noon the other night lang, si LTFRB Chair, ang pag-uutos daw po ni Secretary ay kumaari isang tabi na muna itong piso na dagdag, no? Kung gamitin na muna itong tinatawag na fuel subsidy program. Pero ito pong sa piso na binanggit niya, lahat po ito ay pag-aaralan na muna. Tiniyak din ni Ilagan na magpapatuloy ang pamamahagi ng subsidiya hanggat hindi pa bumababa ang oil prices. Muli nating pakinggan si ASEC Mon Ilagan. Hanggang hindi po madideplete itong fuel subsidy program na itinalagang halaga po ng ating pamahalaan. Kasi last year po, pagkakaalam ko, meron po sila dyan na 2.5 billion eh. So baka sakaling ito po ay maulit din na pero nung nakaraang programa po ito. So hanggat hindi po nadideplete ito, ay tuloy-tuloy po ang fuel subsidy program ng DOTR at ng ating pamahalaan. Ayan po, bilis naman ang bilis ng transition. Yan, pakinggan po natin ang tinig ni Department of Transportation spokesperson Mon Ilagan sa panayam ng DWIZ. Pinoy Gising! Eto na, ronda ulit tayo sa probinsya. Isang street level individual, parang ito na ata yung kanina. Ito ba yun? Oh, ito ba yun? Ito yung kanina, are. Ayun, nagpapalit na nagtutulay. Ito ba yan? Ito yan. Ito, dili ba ito? Dili yan. Ito yan, ha? Kasi nabasa na yan. Sige. Sure kayo. Wala na. Nabasa na yan. Ano yan? Hindi ko sabi na, ibang bayan pala. Ibang bayan to. Okay, yan. Sorry naman. Isang street level individual sa bayan ng Bana, Ilocos Norte arestado sa drug bypass operation habang magsisiyar po si Anton. Narito si Ronald Idol Domingo. Isang nasa lista ng street level individual ang matagumpay na inaresto ng mga kasapi ng Bana Municipal Police Station sa sinagawa nilang drug bypass operation sa Barangay 20, Crispina, Bana, Ilocos Norte. Nakilala lamang ang suspect na isang 46 years old at residente ng Barangay 4, Marcos, Bana, Ilocos Norte. Na-recover mula sa kanya ang 4 na heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng 1 gramo na pinahinalang shabu. Nagkakalagay ito ng 6,800 pesos. Nasampanan ng kaukulong kaso ang suspect sa paglabag ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat pa simpilang may tutok lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ, balita sa ibang bansa. Balita sa ibayong dagat na
Na-recover ng Israel Defense Forces ang bango may kape. Sa Gaza, ang 3 bangkay na hawak ng terrorist group na Hamas. Pinangalanan ng mga nasawi na sina Ofra Kidar, 71 years old, Jonathan Samrano, 22 years old, at isang 19-year-old na sundalo na si Sergeant Shay Levinson. Ayon sa Israeli security agency na Shin Bet, namatay ang 3 sa kamay ng Hamas noong October 7, 2023. Samantala nakiramay si Prime Minister Benjamin Netanyahu sa mga pamilyang naiwan ng mga naturang individual at nagpasalamat rin siya sa mga sundalong nag-recover sa mga bangkay. Pinoy Gising! Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Hindi dapat ako mag-i-intro dito, pero sige, ako na mag-i-intro. Alamin na natin. Ito, master yung pitch ko. Alamin na natin ang latest sa mundo ng pampalakasan mula kay Boss Ian Articona. Good morning, pare Goy! Good morning, Daryl Main. Ba't ang puti ni Ian dito? Namuti ako. Anong dinaya nyo dito? Yung lighting. Yung lighting. Maputi. Sige. Narito na ang aking latest sports update. Bugi ang Arellano University Jeeps kontra San Beda Red Lions sa score na 73-70 sa 18 Fuel Oil Eco Oil Pre-Season Cup. Pinanguna ni King Binoya ang koponan kung saan nakuha ito ng 13 points at 3 rebounds. Sinendrom ito ni TMC Ongotan at Yuman Kamay kung saan nakuha ito ng TIG 11 at 10 markers. At yan ang aking sports news. Ian Articona, nagbabalita ang tama, naglilingkod ang tama. Pinoy Gising! Epekto ng natatabong kape. Nahalikan ka tuloy. Showbiz. Ano mahito na ito? Nabigay ko yung sa kanya, pinamunas sa kanya yung papel. Bamba manihilid. Nabigay ko yung papel sa kanya. Kaya ko na. Ayun na, 555. Kainin Padilla, naming nagka-trauma sa paikipag-jowa. Kaya huwag na kayo mag-jowa. Yan! Joke lang. Alamin natin ang balitang yan mula kay Anton. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising! Showbiz Spotted! Well, itutuloy ko na. Bahala ka. Takot lang yan. Mahina to. Mahina tong bata ni Dencio. Magkatatabi. Ikaw ay Ian Articona. Huwag ka tatabi siya sa mga camera. Hindi kita makita. Duma, pag pinabalik mo, maharangan ka naman. Nagkakamouflage ka dyan. Ba't ka umalis? Doon ka sa likod ni Anton para may inspirasyon. Nasa harap na nga. Sarap. Ayan, sige dyan ka. Direct, go, direct. Cue mo. Ito na, sa aking balitang showbiz nga, naku, na-trauma na nga. Inamin itong si... Na-trauma na na magdala ng kape sa studio. Isang reporter na trauma magdala ng kape. Ito kasi yan eh, pinakaganon pa sa akin. Kitang-kita po yung... Ay, sorry. Nagpupunas po ako ng natapong kong kape. Lagot ka sa isang kape. Ay, nagpupunas ako. Ayan na natapon. Showbiz reporter sa madaling araw, utility sa umaga. Ay, talaga tayo. Oy, magandang sinabi nito si Kylie Padilla. Inamin niya na nagka-trauma siya dito sa huling pakikipagrelasyon nga. Ito nga kay Aljura Brenica, di ba? Kung saan naging kaput yung kailang relationship. Oo, ngayon, ayon dito kay Kylie, lagi siya nagdadasal sa Panginoon na ibigay sa kanya kung yung paraan ng pagmamahal ng Panginoon sa mga tao. Na parang hindi siya mabuhay doon sa pain. Na kahit anong gawin sa kanya, andun pa rin yung pagmamahal niya. Sabi niya gano'n. Parang, ang tawag sa gano'n, anong tawag sa gano'n, love? Yung love. Walang hinihinging kapalit. Unconditional love. Gaya ng bigay mo sa kanya. Oo. Uy, may condition kaya sa'yo mo sa akin. Ikaw naman ako, Ian, ha? Basta meron daw, sustento. Sustento. Yun ang condition nga eh. So conditional love yung kay Ian. Ay, dito kay Kylie, lagi niyang ipinagdadasal na gano'n ang mangyayari sa kanyang buhay, na pag nagmahal siya, talagang hindi siya mabuhay sa pain. Kasi yun daw, ayaw niya raw makita ng kanyang mga anak na siya ay nabubuhay sa pain. Aminado naman siya na may nagpapatibok ng kanyang puso ngayon. Pero, finally, no? Pero hindi pa raw siya seryoso.
seryoso. Sabi niya. Ayan. Okay, good luck. Yan na muna aking balita showbiz at balik na sa inyong lahat. Kasi tutuloy ko muna paglinis Pero ko ito. i-shoutout mo muna si Arman Cambe. Ay, Papa Arman! Sabi niya, Flawless good morning ka po daw. sa flawless na si Boss Anton. Naging flawless ako. Alam mo, Papa Arman, kung bakit ako naging flawless? Bakit? Mula nung kinuha ko, itinaktak ko yung pulbos mula sa bigay mong espasol at aking ginamit. Maganda ang naging epekto. Espasol powder. Nagmukha ko espasol. Bago po tayo pansamantalang magpaalam, ibibigay po ni Bambam sa prompter ang ating patama code for today. Kung gusto yung bumili espasol ha, kay Papa Arman Cambe po yun. Ay, nagsabi din si Papa Arman. Espasol po yun. Pero anyway, habang wala pa, ayan, patama ko tayo na. Ayan po, patama ko natin for today. Laging may pag-asa basta may espasol. May tiwala ka sa sarili. Laging may pag-asa basta may tiwala ka sa sarili. Bati na raw tayo. Pare ko, dito ka na, babati tayo. Happy birthday. Happy birthday kay Patrol 19. Ate Selly! Ma'am Selly, happy birthday. Happy birthday, Ate Sel! Ayan. Happy birthday. May isa pa, si Engineer Rod Luna ng Iloilo. Huwag ka daw humarang dyan. Huwag ka daw humarang dyan kasi... Oo, kasi hindi, alam mo kayo... Tayo ka na lang dito, pare. Tumabay ka na sa akin. Sabihin nyo kaya sa amin, hindi kami... Sinyas kayo dyan. Ayan, upo lang. Uy, ayan na. Kay Ma'am, kay Ate Selly at kay Kuyang Rod Luna, happy birthday sa inyo. Thank you. At sa lahat na nagdidiwan ng birthday. Uy, tumunog na. Alas 6 na. Yan na po ang mga balita. Ito na po sa Pinoy Gising. Maraming salamat. Hanggang tomorrow. Daryl Justin. Main Barreto. Oh, ano? Ako po si Anton, arte ko na. Pare ko, sabay tayo. Nagbabalita ng tama. Nagilikot ng tama. Susunod na ang Pasada Balita kasama sina Kuyang Johnny Banyes at Drew Nasino. Alas 6 na. Ingat. Pasada Good morning. Balita. Happy weekend. Ang sigaw ng sambayanan. Pinoy Gis!